Madriaga nagbigay ng salaysay sa impeachment hearing laban kay Vice President Duterte. Botohan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nagkakagulo sa Senado dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kakulangan ng student leaders na kumakandidato sa USG elections, mababago pa kaya? CHED, hindi muna itutuloy ang reframing ng General Education Curriculum ngayong taon. Forensic Summit ng Forensic Science Program Council ginanap ngayong taon para sa Lasallian Mission Festival. At De La Salle University Lady Patriots, kinatawan ang Calabarzon Last Pisaa 2026 sa Bacolod City, Negros Occidental. Humarap sa publiko sa unang pagkakataon sa Kamara ang isang saksi di umano sa mga iligal na aktibidad ni Vice President Sara Duterte at ng pamilya nito. Alamin ang mga revelasyon niya sa ulat ni Russell Aguila. Dumalo sa House Committee on Justice hearing nitong Martes, April 14, ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Remil Madriaga upang ibahagi ang umano'y mga nalalaman niya tungkol sa mga iligal na aktibidad ng pamilya Duterte. Sa kanyang salaysay, ibinahagi ni Madriaga ang ilang akusasyon, kabilang ang pagkakasangkot ng mga Duterte sa mga iligal na aktibidad, kabilang ang korupsyon at term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Duterte. Ipinakita ni Madriaga sa komite ang ilan sa mga umano'y patunay na mayroon siyang koneksyon sa mag-amang Duterte. Ayon kay Madriaga, binigyan umano siya ng dating Pangulo ng 25 million pesos upang ipambili ng mga sasakyan na gagamitin sa kampanya ng Vice Presidente noong 2022. Ibinahagi rin ni Madriaga ang ilang screenshot ng mga larawan na kuha sa kanilang aktibidad noong 2022 at ang birthday greeting sa kanya ng Vice Presidente. Hindi napigilan ni Madriaga na maging emosyonal habang ibinabahagi ang ilang parte ng kanyang salaysay, partikular ang kanyang pag-alala sa mga suportang ibinigay niya kay Duterte. To say something about why you are crying on this part of the affidavit? Kinwestiyon naman ni Representative Paulo Marcoleta ang mga salaysay ni Madriaga at sinabing dapat itong suriin ng mabuti ng mga mababatas. Hindi lahat ng katanungan kay Madriaga ay pinayagan ng komite dahil ipinagbabawal ang probing questions o pag-cross-examine sa mga resource persons. Sa halip, sinusuri lamang kung may probable cause sa mga akusasyon laban kay Duterte. So ulitin ko, ang trabaho po namin is just probable cause, determination of probable cause. Kasubaybay ng katotohanan, Russell Aguila, Digisal. Habang abala ang House of Representatives sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nitong May 11, biglaan namang nagkaroon ng gulo sa Senado. Bago pa man ang botohan sa Kamara, nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senado kung saan ay nahalal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Isa pa sa mga naging agaw atensyon ang pagtakbo ni Senador Ronald Bato de la Rosa papasok ng session hall dahil umano sa hinahabol ito ng mga agent ng National Bureau of Investigation. Sa kabila ng nangyayaring kaguluhan, nagtuloy-tuloy pa rin ang sesyon ng Kamara kung saan ay nakakuha ng 255 affirmative votes ang impeachment laban kay Duterte. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Nagkaroon naman ng agam-agam ang mga netizens kung matutuloy pa rin ba ang impeachment dahil sa mga nangyari sa Senado. Sa isang pahayag, nilinaw ni Cayetano na sa kabila ng nangyaring gulo sa Senado ay magko-convene sa Lunes, May 18 ang impeachment court. Ngunit hindi pa umano mag-uumpisa agad-agad ang trial. Alang-alang po sa ating mahal na bayan, alang-alang sa konstitusyon, we will focus na makonvene yung court. Kung may gugulo po niyan, hindi po kami. Kasubaybay ng katotohanan, Russell Aguila, Digisal. Panalo ang lahat ng mga kumandidato sa University Student Government o USG Special Elections ngayong taon. Pero sa current academic year na ito, 4 lang naman ang tumakbo. Bakit nga ba paunti na ng paunti ang mga sumasali para maging student leaders sa loob ng DLSUD campus? Alamin natin dito sa special report ng DG Saliksik. Nanalo ang lahat ng tumakbo sa iba-ibang posisyon ng student government ngayong taon pagtapos i-anunsyo ng University Student Election Commission o USEC nitong April 24.
Pero 4 lang ang tumakbo ngayong taon, mas kaunti ang numero kumpara sa mga tumakbo noong previous academic years. Campaign period pa lang, napupuna na ng mga estudyante at kahit ng mismong mga tumatakbo ang pagbaba ng bilang nito. There is a reality we cannot ignore, and that is very alarming. Democracy thrives on participation. Kapag po nawawala ang pagpipilian, nawawala rin ang lakas at boses ng mga estudyante. Napuna rin ito ni USEC Advisor Dr. Jeffrey Lubang. Student governance and student politics was not as this less than it used to be. So it's a bit frustrating, to be honest. No, it's interesting that there are still some who are still dedicated to participate and to lead. Because it's a crucial thing. Because it doesn't used to be like this. 10, 15 years ago. Kung ikukumpara dati, lalo na bago mag-COVID-19 pandemic, makikita mas aktibo ang eleksyon noon. Sa isang exclusive interview kay USEC Chairperson Diana Cuello sa opisina nila, makikita ang ilan sa mga dating election documents. Kung ngayon ay sa online schoolbook na lang bumoboto, dati ay on-site pa sa campus ginaganap ang voting. May record kami dyan na ang mga tumatakbo 30 before pandemic. Tapos ano pa siya on-site. Tapos may mga ballots. Kaya may mga tents, may mga heads pa ng college. Sabi ko, kaya naman pala, bakit hindi na kaya ngayon? Noong December 2025, nakausap namin si Student Development and Activities Office o SDAO Director Eric Vargas tungkol sa nakikita nilang rason ng pagbawas ng candidates. Hindi actually maraman yung pinaka-reason behind it. Kasi for example, ng last election, no, marami ang gustong tumakbo. Actually, maraming nag-file. Ang isa sa mga problema is yung tandem system, no, na parang kapag wala silang katandem, they cannot run. Yes, isa rin ang tinitingnan yung possibility of the process of the election na parang mas mabigat kaysa sa appointment. Parang the others are just waiting for the appointment kasi mas madali, hindi na mag-MDA, hindi na magka-campaign. Somehow, no, naandun yung sa nakikita namin na maaring causes, but these are just our point of view, no, or observations, no. Ang mga prosesong ito ay makikita sa 2019 USG Constitution, ang nagsisilbing pangunahing batas na sinusunod ng student leaders at pati na ng USEC. Pero ngayong taon, tinanggal ng USEC ang tandem system sa Implementing Rules and Regulations o IRR nito, kaya 2 sa candidates ay nakatakbo as independent. Pero ang mga naririnig namin before is hindi sila makatakbo kasi wala silang katandem. Nung tinanggal naman namin this year, wala pa rin naman tumakbo. Baka factor din na medyo maaga yung elections. Nag-revise na rin naman kami ng E-code. Ang nangyari lang this year is the IRR yung una namin na-revise. Tsaka yung IRR kasi hindi siya based sa Consti. Nabuo yung IRR as part ng parang solution. Pero very band-aid solution siya, to be honest. Pero isa rin na nakikitang balakid ng USEC ay ang kakulangan ng partisipasyon ng mismong mga bumoboto. Actually, nag-ano kami nun before. Nung first sem, nag-release kami survey. Tapos, parang recently, check namin kung ano yung nangyari sa survey, ganyan. Hindi aware yung students sa dissemination ng mga election. Wala lang talaga silang pake. Ganun yung mga lumabas sa result. Yun yung kailangan namin i-work on. Para kay Cuello, mas kinakailangan ngayon ang maayos at mas maingay na eleksyon. Itong events natin, student leaders nagpapatakbo. Bakit sila nagkaka-incentives dahil din sa student leaders? Sino yung nag-represent sa kanila sa admin, student leaders, diba? I believe kasi, yung mga student leaders natin, may purpose naman yan. Kanya-kanyang role, ganyan. Dapat talaga, for the students, mas maging involved sila sa elections natin. Kasi sila, dito nila na-experience yung mga nangyayari na gusto nilang baguhin, diba? Marami silang reklamo about sa ganito, ganyan. Sa end naman ng student leaders, kung marami kayong gustong baguhin, tumakbo kayo ng maayos. Alam ko naman, marami naman na parang marami kayong plans. Pero sana, hayaan nila na makinig yung mga students. Pero may posibilidad na magbago ang proseso ng eleksyon dahil nagsulong na ang current USG administration ng petisyon para mabago ang constitution nitong May 7.
Guided by this principle, on May 2, 2026, the USG formally presented this call to the college student governments through Vice President Linezo, where it was met with strong support and affirmation. This reflected a shared recognition among student leaders that the time has come to revisit, to reassess, and strengthen the constitutional framework that governs our institutions. Pero ngayon, habang hindi pa nagsisimula ang Constitutional Convention, mananatili muna ang proseso ng eleksyon na nakasanayan na ng student body. Kasubaybay ng katotohanan, Gwyneth Aristo, Digisal. Nagdesisyon ang Commission on Higher Education na wag munang ipatupad ang rollout ng reframe curriculum matapos itong makakuha ng kaliwat-kanang batikos mula sa publiko. Ang nasabing plano ng CHED ay magpapabawas sa kasalukuyang 36 General Education Units na gagawing 18 hanggang 21 units. Kasama rin dito ang pagsasama ng Philippine History sa Rizal subject na mariing tinatulan ng ilang mga eksperto. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, maaring sa 2028 na ipapatupad ang rollout upang mas magkaroon pa sila ng panahon para sa mga consultations kasama ang mga higher education institutions. The target of this will be 2028. There will be no GE implementation across all programs this school year. This is to give us time, especially the technical panel and education, the Department of Education, to analyze and study well the different manifestation because we understand where they are coming from. Wala rin umanong mangyayaring kahit anong pilot testing ngayong taon para sa reframe curriculum. Kasubaybay ng katotohanan, Russell Aguila, Digisal. Using forensic knowledge for good is the overall theme for FSPC's Forensic Summit 2026, Science That Speaks for Justice. The event implemented the subject through its three main topics: disaster victim identification, forensic and scientific research services, and firearms and tools identification. The disaster victim identification was discussed by research speaker and DNA analyst Ms. Lauren J. Borines, RCH LPT, whereas forensic and scientific research services was tackled by Dr. Alexander T. Flora Jr., MD. He tackled and defined criminology and the importance of integrating technologies for forensic students to improve their specialized skills. Firearms and tools identification was discussed by a practicing forensic specialist from the National Bureau of Investigation. He mentioned facts about firearms, ammunition, and explosives. Holding this event, the Forensic Summit, is to encourage everyone, spread that forensic science in the Philippines is needed para maalam ng iba na may mga certain fields that involves forensics. Katulad nung sa online namin, which is psychology, mayroong forensic psychology, which studies the minds of criminals. Kasubaybay ng katotohanan, Elian Pagdinawan, Digisal. Welcome to Litratos, The show where we talk tungkol sa mga litrato na naghahayag ng saysay at ng kwento. Pinasumundan na ng produksyon ng Digisal ang programa ng Litratox mula sa kaisipan ni Roxanne Eusebio bilang isang parangal sa mga photojournalists maging profesional man o kabilang sa pag-aaral ng Digital and Multimedia Journalism ng DLSUD. Itinanghal ng Digisal Chief of Reporters Gwyneth Aristo at Reporter for National News Russell Aguila ang mga kuha ng mga photojournalists sa iba't ibang usapin na hangad sa mga litrato nila. Kabilang sa mga ito ay sina Nino Jesus Orbeta ng Inquirer, Mustafa Hasona, Felipe Lopez, at pati na nga rin ang mga pitik ng DMJ students na sina Rad Bachoco at Judy Negado. Naging malalim at mausisa ang diskusyon nila Aristo at Aguila sa mga kwento at paksang na obserbahan sa mga imahe. Maaaring alamin ang kabuuan at makilahok sa usapan sa pamamagitan ng pag-follow sa Digisal Official Facebook page, at Digisal_official sa Instagram, at mag-subscribe sa official YouTube channel. Abangan ang susunod na episode at patuloy na sumunod sa katotohanan at sumubok sa talakayan. Yuen Alessandra, Digisal. Natapos ang 2026 Private Schools Athletic Association o PRISAA sa Bacolod City, Negros Occidental noong Mayo 10 hanggang 14, kung saan nakasungkit ng 4th place ang De La Salle University Dasmariñas Lady Patriots.
Ipinakita ng Lady Patriots ang kanilang galing at husay sa larangan ng volleyball upang patunayan kung bakit sila ang karapat-dapat na maging representative ng DLSUD at ng Calabarzon Region. Sa eliminations, nagtapos ang kanilang laban na may 3-0 standing bago nakamit ang 4th place sa pangkalahatang kompetisyon. Ginanap ang mga laro sa Panaad Stadium sa Bacolod City kung saan nakaharap nila ang iba't ibang matitinding koponan mula sa buong bansa. Ang dami po namin natutunan and dahil nga po buong Pilipinas po yung nakalaban po namin, syempre mas marami pa po kaming kailangan na gawin sa training, mga kakulangan pa po namin and magkaroon pa po ng mas motivation na sa susunod po na laban na mas kaya pa po namin tapatan yung mga galawan po ng kalaban. Sa kabila ng matinding kompetisyon, nanatiling proud ang Lady Patriots sa kanilang ipinakitang dedikasyon, pagtsatsaga at paglalaban para sa De La Salle University, Dasmariñas at sa Calabarzon Region. Joyce Tarzona, Nagbabalita. At yan lamang para sa mga balitang naisaliksik ngayong araw. Ako, si Gwyneth Aristo, saksi ng sambayanan, kasubaybay ng katotohanan. Ito ang DG Saliksik.